Mga kabayan, breaking news, nababahala ang isa sa mga ICC judge na nagbasura sa interim release ni dating Pangulong Duterte matapos tamaan ng sanctions na ipinataw ng Estados Unidos laban sa ICC, kung saan na-freeze ang mga bank accounts at naputol ang access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal. Sa isang panayam, inilarawan ni ICC Judge sa Luz del Carmen Ibanez Carranza, presiding judge ng Appeals Chamber, kung paano agad na kinansila ang kanyang credit card, hinarangan ang dollar accounts at na-freeze ang pondo nang walang malinaw na paliwanag. Ayon kay Judge Ibanez, hindi na siya nakagamit ng Uber, Western Union at iba pang basic services dahil sa biglang pag-freeze ng kanyang pondo. To announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like a kind of freeze. And then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. Kinansela rin umano ng US ang visa ng kanyang anak, isang international lawyer. Matatanda ang si Judge Ibanez ang nagbasa at nagpatibay ng desisyong tuluyang pagbasura sa apela ni PRRD para sa interim release. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the appeal decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. Samantala, dahil sa mga nangyaring di umano ay karma sa mga ICC judges, ikinatuwa naman ito ng ating mga kababayan dahil sa ginawa nilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, taliwas ito sa paniniwala ni Atty. Harry Roque, ang dating legal counsel ni PRRD. Ayon kay Roque, kung na-freeze na ang mga bank accounts ng ilang ICC judges, hindi malayong maapektuhan pati ang pangunahing pangangailangan ng mga nakadetain na sa ilalim ng jurisdiksyon ng korte, kabilang na si PRRD. Ayon kay Roque, malinaw umano na ang sanctions ay hindi lamang usaping politikal, kundi may potensyal na humanitarian consequences, lalo na kung maapektuhan ang kakayahan ng ICC na punduhan ang pang-araw-araw na operasyon nito, kabilang na ang pangangalaga sa mga nakakulong. Bilang solusyon, muling iginiit ni Roque ang kanyang matagal ng paninindigan laban sa international na korte, na ang solusyon daw umano ay buwagin na kasi ang ICC nang makauwi na si Tatay Digong. Electronic. So sa tingin ko nga, ang isa pang pangatlo na posibilidad, dahil nga sa sanctions ng Amerika, tuluyan na magsasara ang ICC dahil hindi nila masusustain ang operations na on a cash basis. Kung meron pa silang matatanggap na cash, kasi yung mga kontribusyon ng mga member countries hindi makakapasok dahil hindi yan makakadaan sa SWIFT system nga, no, na still American-owned. At napakahirap talaga ng buhay nila. Talaga namang nagpupursige lang sila para magpatuloy. No? Pero yan po ay isang, kumbaga, pag-asa ni Tatay Digong na dahil nga hindi na po kakayaning mag-operate ng ICC dahil sa sanction ng Amerika, kinakailangan pauwiin na siya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.